nyo? Ay, iba kasi walang katabi. Kaya wala nabati na good morning. Yan. So, ready na tayo. Pwede po mag-CR yung iba para mamaya ay hindi tayo maka-istorbo or kompleto tayo, komportable tayo ngayon. Pwede na po mag-CR. May 1 minute pa. Go! Wala na. Nagbilang na ba? Wala pa. Alin? Huwag mo na takpan. Baka kasi hindi participate eh. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Alam ko handa ng lahat magpuri sa ating Panginoon. Kaya inibitan ko po lahat ng mga anak ng Diyos. Ayan, ang dami po natin. Handa na po ba lahat? Amen! 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 Ayan, magsitayo po tayong lahat at tayo po ay magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos ngayon. Hallelujah! As we welcome the Holy Spirit, God the Father and the Son, tayo po lahat tayo mo ko, tayo po manalangin. Hallelujah. Sige po, tayo po magpasalamat sa ating Panginoon sa umagang ito. At alalahanin po natin yung mga bagay na ginawa ng ating Diyos noong nagdaang linggo. At ngayon ay naranasan natin ang kanyang katapatan dahil binibigyan tayo ng kalayaan, sumamba at magpuri sa Kanya sa umagang ito. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Luwalatin ka, O Diyos. O purihin ka, Panginoon. O, Ikaw ay dakila sa lahat. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay kataas-taasan. Luwalatin ka. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, O Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila sa lahat, Diyos na karapat-dapat ng aming papurit pagsamba. Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Itinutuon po namin, Panginoon, ang aming atensyon, ang aming focus, ang aming puso, ang aming isipan sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa panibagong umaga, sa panibagong araw na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon kung saan muli aming isasaysay at iyahayag ang mga pasasalamat at papuring karapat-dapat na ibalik sa nag-iisang Diyos na dakila sa lahat. Ang aming dakilang hari, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas, ang aming manggagamot. Ikaw na aming muog, Ikaw na aming sandigan, Ikaw na aming kalakasan, Ikaw na aming pangailangan sa aming buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong katapatan. Minsan pa na naranasan namin noong nagdaang linggo, Panginoon, at sa kasalukuyang ito, Panginoon, nais naming muli, Panginoon, na ihatid sa inyo ang mga papurit pasasalamat na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa katapatan. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong biyaya na palagi naming naranasan. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa lawak ng pag-ibig mo, Panginoon. Salamat. Salamat, O Diyos, sa lahat-lahat. Salamat, Panginoon. Salamat. Hindi mapapatid ang aming mga pasasalamat sa inyo, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Dahil sa inyong awa, biyaya at habag na palagi naming naranasan. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, nais namin muli magsama-sama, magsaya, magpuri, at patuloy galigtas sa iyong pangalan sa pamagitan ng mga awitan at tugtugan
pasasalamat, pagpupuri, pagtataas ng aming mga kamay, pagsayaw, Panginoon. Ito po ay pagpapakita, Panginoon, na Ikaw nga, O Diyos, ay naging tapat at mabuti sa amin, Panginoon. Kaya ito po ang awitin at pagpapakita ng aming pasasalamat sa inyo sa umagang ito. Ay hayaan po, Diyos, na ang umagang ito ay patuloy na maging kalugod-lugod sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Digin mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Pakinggan ang aming mga tinig at tanggapin ang aming mga pagsamba. Maupo kayo, O Diyos, sa kalagitnaan ng aming pagsamba. Tanggapin lahat ng aming iaalay sa inyo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kasama ng malakas na tinig ng pagpupuri sa ating Diyos sa umagang ito. Hallelujah! Woo! Samahan natin ang palakpak. Sayaw at tindak. Oh! Panginoon, ibibigay ang buhay. Sa iyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Sabihin natin sa Panginoon, walang ibang karapat dapat tumanggap ng aleluya. Walang ibang karapat dapat awitan ng pagsamba. Pawitin natin sa umpisa, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah! Sa iyo, Panginoon, ibibigay ang buhay. Yes, Lord! Sa iyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Amen! Walang ibang karapat dapat tumanggap ng aleluya. Walang ibang karapat dapat awitan ng pagsamba. Ibigay natin, tanging sa iyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Tanging sa iyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Minsan pa sa umpisa, awitin natin ito sa ating Panginoon. Hallelujah! Sabay-sabay! Sa iyo, Panginoon, ibibigay ang buhay. Yan po ang panalangin namin sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Dahil, O Diyos, walang ibang karapat dapat humanggap ng aleluya. Walang ibang karapat dapat awitan ng pagsamba. Ibigay natin sa Panginoon, tanging sa iyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Tanging sa iyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Minsan pa sa umpisa, sabay-sabay tayo. Panginoon, ibibigay ang buhay. Sa iyo, Panginoon, sa iyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Walang ibang karapat dapat tumanggap ng aleluya. Walang ibang karapat dapat awitan
kayo lamang, Panginoon, tanging sa'yo. Tanging kayo lamang, tanging sa'yo. Tanging kayo lamang, Panginoon, tanging sa'yo. Tanging kayo lamang, Panginoong Jesus. Idinigara namin ang iyong kabanalan sa lugar na to, Panginoon. Ikaw lamang banal, O Diyos. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, 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 oh banal, 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 banal ang Panginoon. Banal, 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 banal ang Panginoon. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong napupuno, napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Say, banal, yes, banal, yes, banal ang Panginoon. Banal, 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 napupuno, napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong napupuno, napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, lubos na kadakilaan ang buong. Nisipay, sigaw natin lahat, banal, banal, yes, banal, yes you are Lord. Oh, banal, banal, napupuno, napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang napupuno, napupuno ng kalwa. Yes! Oh! Ang buong sanlibutan napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang napupuno, napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Banal, hallelujah! Ikaw ay banal at dakila sa lahat, Panginoon. Karapat dapat ko ng aming pagsamba at papuri. Oh, banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, 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 banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal,
pinagsasalan, karapat-dapat ng aming pagsamba. O purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka, Panginoon, o dakilain ka ngayon at kailanman. Kami ay aawit, kami magpupuri, magpapasalamat sa iyo, maghahain ng pagsamba sa nag-iisang Diyos. Salamat, salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, purihin. Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Buksan natin ang ating mga labi sa ating Diyos. Sambitin natin ang mga pasasalamat at pagdakilang karapat dapat ibalik sa nag-iisang hari. Oh, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, oh Diyos. Oh Diyos, dakila ka, Panginoon, dakila ka, o aming Diyos, luwalhatiin ka. Napakasarap, Panginoon, kapag kilala namin ang Diyos na aming sinasamba sa umagang ito, Panginoon. Kayo nga po ay Diyos na tapat. Kayo nga po ay Diyos na mapagmahal. Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Diyos na nagtutuwid ng aming mga kalikuan. Diyos na nagbibigay ng aming mga pangailangan. Kayo po ang aming muog at sandigan. Kayo po ang aming kalakasan. Lahat, Panginoon, ng pangangailangan sa mundo ay nagmumula sa inyo, O Diyos. At yan nga po, O Diyos, ang naranasan namin sa bawat araw, bawat sandali ng aming buhay. Nakita namin, Panginoon, kung paano kayo naging tapat sa amin. Kahit minsan, Lord, kami nagkukulang. Kami nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugtugod sa inyo, Panginoon. But still, Lord, you remain faithful even when we are faithless, God. Salamat, Panginoon. Sa mga sandaling ito, Lord, ito po'y pagkakataon kung saan muli ibalik namin lahat ng naibigay mo sa amin. Pakalakasan, pag-iingat, proteksyon. Paano niyo, Lord, kami itinataas kapag may mga taong nagbababa sa amin. Ito yung mga sandali no, ibabalik din naman namin ito sa inyo, Panginoon. Itinataas niyo kami. Kaya ititataas din namin ang inyong pangalan. Ibibigay namin ang aming lakas sa pagpupuri, paglilingkod at pagsamba sa inyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Wala ka ibang masabi, kundi salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Puso ko ay para lang sa'yo. Yan po ang panalangin namin sa umagang ito, Panginoon, na nagagaling sa aming mga puso. Pangahawakan namin, O Diyos. Kailan ba'y hindi ka nagbabago? Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako
mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, yes Lord, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo. Tagapin mo ang aming hain ng pagsama, Panginoon, at pasasalamat. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Kailanman, O Diyos, kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang nararapat ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha'y magpupuri. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila. Kami yung likha. Kami yung likha'y lumuhod
ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay Pinupuri kita, O Diyos, hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin. Na buong tinig, awitin natin lahat. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin. Ng buong tinig at lakas, sabihin natin sa ngayon, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay ng buong tinig po. Awitin natin minsan pa. Pinupuri, dakilang Diyos at Panginoon. Salamat, O Diyos. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Minsan pa pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagba. Kayo lamang po ng buong tinig, pinupuri, pinupuri. Pakinggan mo ang tinig ng iyong mga anak, Lord. Ito ang aming panalangin. Panalangin, Panginoon, ang may pagtatapat sa aming mga puso, Panginoon. Hindi mapapatid, hindi titigil. Magpupuri at magpupuri at magpupuri kami sa inyo, Panginoon. Pinupuri kita. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, siya sa atin ay nagmamahal. Salamat, Panginoon, sa inyong wagas na pag-ibig at pagmamahal, katapatan na palagi naming naranasan, Panginoon. Magpapakita, Panginoon, na kami ay sa iyo lamang sumasamba. Ay ang pagbibigay ng aming kalakasan. Sa umagang ito, pagising pa lang sa umaga, Panginoon, kayo po ang nais naming unahin sa araw na to.
Dahil naranasan namin kung paano po kayo naging tapat sa amin mga nakarang araw. Hindi ba dapat, Panginoon, ay maibigay din namin yung natatanging araw na ito sa nag-iisang dakila, makapangyarihan, tapat, mapagmahal na Diyos na katulad mo. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagmamahal. Alam namin, Lord, ang umagang ito may panibagong sigla, panibagong pag-asa, panibagong kalakasan na ibibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, pakinggan mo ang aming mga tinig, ang aming mga panalangin para sa aming bansa, panalangin sa Israel, at panalangin sa pamilyang ito. Sa mga oras sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Give you praise, give you honor, give you glory, adoration, thanksgiving, Panginoon. Panginoon, patuloy po namin pinapanalangin ang aming bansang Pilipinas. Yes. Mula sa aming sangay, Panginoon, mula sa executive, mula sa legislative and judiciary, Abba, Father. Mula sa aming Pangulo, Panginoon, down to the local government, Abba, Father. Panginoon, dakila ka, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Let your divine appointment, especially sa aming presidente na si Bongbong Marcos, Panginoon, gagamitin niyo po siya, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kapangyarihan, ayon sa iyong salita, Abba, Father. Have mercy upon our nation, upon our president mo. Mula sa Kanya, Panginoon, dadaloy ang pagpapala mula sa iyo, Panginoon, Abba, Father. Panginoon, patuloy niyo po siyang dalawin sa Kanyang panaginip, through her vision, through her dreams, Father God. Have mercy, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo, Abba, Father. Have mercy upon our President, Panginoon. Mula sa Kanya hanggang sa aming Vice Presidente. Let your peace, let your Panginoon, anoint him, Panginoon. Anoint our Vice President na si Sara Duterte, Abba, Father. Let your peace, let your spirit of unity, Panginoon, sa bansang ito, Abba, Father. At dinideklara din po namin, let your will be done and let your kingdom come, Abba, Father. And patuloy namin dinideklara sa aming mga legislative, sa mga senators, Panginoon. Magkaisa sila sa iyong salita, Panginoon. Huwag magbahagi-bahagi, Panginoon. Panginoon, we declare and decree, Father God, let your peace, let your love, let your hope upon you, Abba, Father. Patawarin mo ang aming mga senator, sa aming judiciary, sa aming batas, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong banal na salita, ang mangyari sa aming bansa, sa aming mga batas, to all our losses, Father God. We declare and decree, Father God, that your kingdom come, and let your will be done, Panginoon. Maghari ka sa bansang ito at patuloy din namin dinideklara, Panginoon, sa aming mga kababayang Pilipino na nakakaranas ngayon ng pighati, lahat na anumang paghihirap, Panginoon. Especially sa mga nakaranas nitong linggon nito, Panginoon, sa aming mga kababayang Pilipino na gagawa pa lang ng mali, Panginoon. Let the strong conviction of the Holy Spirit sa mga kriminalidad na ito, Panginoon. We declare and decree, Father God, na wala nang mahirap sa bansang ito, Panginoon. Wala nang maghihirap, wala nang naghihirap, Panginoon, sa bansang ito, Abba, Father. Let your provide, Panginoon. Lord, you are Jehovah Jireh, our great provider, Panginoon. Increase all the people na walang trabaho ngayon, Panginoon. Bless the works of their hands. Bless our likas na yaman to all sa lahat ng mangingisda, sa lahat ng magsasaka, Panginoon. Bless their works of their hand, Panginoon. And also sa mga manggagawa, Panginoon. Patuloy mo pagpalain. Increase everything, Panginoon, nang galing sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang bansang ito. Para wala nang naghihirap pa, wala nang gagawa ng kriminalidad, wala nang gagawa ng masama, Abba, Father. Patawarin mo ang bansang ito, Abba, Father. Patuloy mong pagpalain ang aming ekonomiya, pagpalain ang lahat ng mga kumpanyang there will be increase in all the companies na meron itong bansang ito, Abba, Father. Maghari ka sa bansang Pilipinas. Patawarin mo ang bansang Pilipinas. Cleanse our nation. To all the people na gagawa pa lang ng mali, Panginoon, ikaw ang manaig sa kanilang puso't isipan. Dadalawin niyo po sila sa kanilang isip, sa kanilang puso, Abba, Father. Patawarin mo ang bansang ito. We give you praise, give you honor. Ang bansang ito, ang aming bansang Pilipinas ay sa iyo at kami sa iyo, Abba, Father. Patuloy mo pagpalain at maghari ka
mula Luzon, Visayas, Mindanao, Abba Father. And also we declare sa lahat ng mga young people, Panginoon, let your love, let your peace, let your comfort them, Panginoon. Ang mga nakakaranas ng stress, depression, in the name of Jesus. Let your comfort upon their life, Abba Father. Sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, lahat ng aming young people ay dadalawin mo sa kanilang panaginip. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sa mga young people na ito, Panginoon, patuloy mo silang gagamitin, Panginoon, through your kingdom come. Through your word, through our nation, Panginoon. We give you praise, give you honor. In Jesus' name we pray. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glorify your name, O God. You are worthy to be praised. Thank you, Abba Father. Lord, we worship you. You are our great God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we pray, O God, sa bansang Israel. Itinataas po namin, Panginoon, ang bansang Israel. Lord, that you will bless Israel. Salamat po, Panginoon. We pray for the Prime Minister of Israel, Lord Benjamin Netanyahu. Thank you, Lord, for your divine protection. Thank you, Lord, for your glory, your wisdom, Panginoon. Lord, sa pag-lead niya sa mga Israelites. Lord, we pray na sa mga pighati na daranasan ng mga Israelites, Lord, comfort them. Panginoon, salamat ng marami, O Lord, na patuloy ka, Panginoon, na kumikilos sa bansang Israel. Ingatan mo po, Panginoon, ang mga Israelites, Lord, lalo na yung mga bata, yung mga anak mo, Panginoon. Protection, Lord, ibigay mo sa kanya. Lord, salamat. Lord, salamat nga, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, mananatili sa kanilang mga puso. Iwaksi mo, Panginoon, ang mga lambong sa kanilang mga mata. Iwaksi mo, Panginoon, ang lambong sa kanilang mga puso, Panginoon, ikaw, Panginoon, ay makita nila. Ikaw, Panginoon, na ilang tanggapin being their Lord and Savior. Lord, salamat that you will bless their economy, O God. Increase their economy, Lord, in spite of the war, Panginoon, nga naranasan. Salamat, O Lord, na patuloy ka, Panginoon, magpapala sa kanilang pharmaceuticals, magpapala sa kanilang mga invention. Salamat, O Lord Jesus, na patuloy ka, Panginoon, magpapala sa kanilang yamang lupa, yamang dagat, sa kanilang mga turismo. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita. Ang lahat maging posible sa iyo lamang, Lord. Salamat, Lord, kung ang tao may limitasyon, ang iyong kapangyarihan, walang limitasyon, Panginoon, nga magpapala sa bansang Israel. Salamat ng marami, O God. Patuloy ka, Panginoon, nga magbigay proteksyon sa mga karating bansa, Panginoon, nga gustong sumakop sa Israel. Salamat, O Lord. Pagbigyan mo sila, Panginoon, ng fear of the Lord sa kanilang mga puso, Panginoon, upang hindi nila magawa, O Lord, ang hindi karapat-dapat, Lord, sa iyong harapan. Panginoon, sa bansang Middle East, Lord, salamat, Panginoon. Even for the Iran, Lord, we pray, Panginoon, sa mga missiles na ilang, Panginoon, na Panginoon, nga ni-release, Lord, sa mga nasawi, Panginoon, sa mga nasalanta, Panginoon, sa mga gira, Panginoon, sa ibang bansa. Lord, salamat sa divine protection, sa pagpapala, sa proteksyon mo sa bansa, Panginoon, ng iyong minahal. Bansang Israel. Lord, I declare and decree, no weapon forms against Israel shall prosper. Salamat, Panginoon. Ito po ang iyong pangako sa bawat isa, Panginoon, na iyong mga anak. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon Diyos.
O dakila ka, O God. Napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat po, O God, sa iyong katugunan sa aming mga dalangin sa oras nito, Panginoon. O God, we praise you and we glorify your name for your mercy, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa umaga ito, na patuloy na ikaw, O Diyos, ang aming pinupuri. Dinadakila, itinataas, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Thank you, Lord. Aming itinataas po din, O God, ang aming mga pastor retreat ngayon sa Baguio, Lord, na patuloy na ikaw, Diyos, magbigay sa kanilang wisdom and knowledge, Panginoon. Patuloy mo rin po pagpala ng aming church, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, church building, Panginoon. Oh God, thank you, Lord. Ikaw ang Diyos na provider. Ikaw ang Diyos na magpapala sa lahat ng dinalangin namin sa umaga ito, Panginoon Diyos. Lahat din ng mga may sakit karamdaman sa ospital man sa bahay, patuloy ang kagalingan, igawad mo sa kanila, Panginoon. Lord, thank you, Jesus, for your mercy, for your love, for your protection sa aming bansa, sa bansang Israel. Aming sinisilyuhan, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga dalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Maghari ka sa aming buhay. Maghari ka sa aming iglesia. Maghari ka sa aming bansa, sa bansang Israel. Na ikaw ang Diyos na itataas ang aming pupurihin. Sinisilyuhan namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng aming dinalangin ay tinanggap namin, Lord, ang inyong answer. Tinanggap namin ang inyong pagpapala. Tinanggap namin, Panginoon, ang katagumpayan ng lahat ng ito'y dinulog namin sa impaanan, Panginoon. Basbasan mo ito, Panginoon. Kuberan mo, Panginoon Diyos, ng banal mong dugo, ang aming bansa, bansang Israel. Ang lahat namin dinulog sa iyo, Panginoon. Binabalik namin ang lahat na papuri, pasasalamat sa dakilang Diyos amang nasa langit. Jesus. Amen. Amen. Okay. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. And let us greet one another. Ulikot po tayo. God bless everyone. Let us release blessing. Papikin natin yung balikan ng ating mga kapatid. At mag-release tayo ng pagpapala. Sa iyo, Panginoon, ibibigay ang buhay. Sa iyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Walang ibang karapat dapat tumanggap ng aleluya. Walang ibang karapat dapat awitan ng pagsamba. Tanging sa iyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Tanging sa iyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Tanging sa iyo, tanging kayo lamang, Panginoon. Tanging sa iyo, tanging kayo lamang, Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, tayo po'y makakaupo na. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Tayo ay dadako naman sa ating gawain at tayo ay makikinig sa salita ng Diyos at ang ating tatawagin ngayon na maghahig ng ating salita ay kilalang-kilala ninyo. Siya ay isang batang malit noon, kilala ko siya. Pero ngayon, hanggang ngayon, siya pa rin kilala ko. At lalo siyang gumagwapo, malusog noon, hanggang ngayon malusog pa rin. Purihin ang Panginoon sa kabutihan ng Diyos dahil siya ay pinagpala ng Panginoon at ginagamit siya ngayon sa ubasan ng ating Panginoon. Siya ay siya ngayon na lingkod ng Panginoon. Marami siyang ministry. Pinagpala siya ng Diyos. Kaya ating tatawagin ang ating mabait, gwapo, malusog na ating magiging tagapaghayag ngayon si Brother Raymond de la Rosa. Amen. Good morning. Tayo po ay naatasan na... Teka lang, lalaki. Tayo po ay naatasan na mag-share ng salita ng Diyos.
At syempre, kapag sinabihan tayo na mag-share ng salita, anong sasagot natin? Bakit ako? Bakit ako? Nagiging paniki. Pero syempre, it's a privilege to share the Word of God. Amen? Amen po ba? Ayan. Sinong gustong sumunod dito sa harap? Wala. Bakit ayaw nyo? Ayan. So, let's open our Bible in Judges chapter 13, verses 2 to 5. Paunahan tayo, Kuya Jason. Ayan. Judges chapter 13, verses 2 to 5. Ang story po nito ay tungkol sa buhay ni Samson. Kilala niyo po ba si Samson? Sino po si Samson? Si Delilah. Si Samson yung binigyan ng Diyos ng yung malakas na pangangatawan, ng strength. At siya yung pumatay doon sa lion at ang partner niya si Delilah sa pagkakakilala po natin. So Judges chapter 13 verse 2 to 5. Ito po ay nasa New King James. Ito pong binabasa ko. Sabi po doon, "Now there was a certain man from Zorah of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and had no children. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, 'Indeed now you are barren and have borne no children, but you shall conceive and bear a son.'" Verse 4, "Now therefore, please be careful not to drink wine or similar drink, and not to eat any unclean thing." Verse 5, "For behold, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come upon his head. For the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines." Sige po, tayo po manlangin. Father, we thank you, Lord, for this morning, O God. Thank you, Lord, for another opportunity and privilege that you have granted to me, O God, to share your word. Hayaan niyo, Panginoon, lahat ng sasabihin ko, Diyos, sa harapan na to, Diyos, ay ayon lamang po sa inyong salita, and may you continue to hide me under the shadow of your wings, O God. Patuloy na kayo po ang makita at madakila sa umagang ito. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod, O God, sa pagpapalaganap ng inyong salita. Thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen. Amen. So, ang title po ng isi-share ko po sa inyo ngayon ay God's Promises Are True and Just. Amen po ba? Amen. So, naniniwala po ba tayo doon? Amen. Okay na. Naniniwala na kayo eh. Sino po sa inyo, sino po sa atin dito ang nakaranas ng pangako ng Diyos? Taas po natin ang ating mga kamay. Ayan, so halos lahat po tayo nakaranas ng pangako ng Diyos, di ba? Sino naman po dito ang nakaranas na pinangakuan ka pero hindi natupad? Kahit hindi si Lord, ng ibang tao. Ayan, nakaranas rin naman tayo, di ba? Pero ang sabi nga po doon, that God's promises are true and just. Di ba? Minsan, may mga pangako na dito sa mundo na nabibigay sa atin, pero hindi natutupad. Pero pag ang Diyos ang nangako sa atin, asahan po natin ito na ito ay tutuparin ng Diyos. Di ba? There are a lot of promises sa Bible. Di ba? Marami. Katulad ng kanina nanalangin si Nanay Norma, di ba? Sabi doon, meron siyang prayer. Sabi po doon that no weapon formed against us or against Israel shall ever prosper. That is one promise of God. Diba? Ano pang ibang promise ng Lord? Diba? I will never leave you nor forsake you. Ano pa? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And there are a lot of many things na pangako na ibinigay ng Diyos sa atin. Pero dito sa Judges chapter 13 verse 2 to 5, may pangako na ibinigay ang Diyos doon sa
family ni Manoah tsaka dun sa asawa niya. At sabi po dun sa verse 3, may ginamit ang Diyos para mag-share para magbigay ng pangako. Kasi minsan, hindi naman through God eh. Minsan, through His prophets. At dito sa babasahin natin, through His angel. Sabi doon sa verse 3, next slide nga kayo. Yan. So sabi doon sa verse 3, sabi doon, and the angel of the Lord appeared to the woman and said to her. So merong anghel na isinugo ang Diyos para mag-deliver ng message kay Manoah at saka doon sa asawa niya. Now, ang angel, ang Hebrew word ng angel ay, hindi ko na syempre alam yung spelling, pero ang Hebrew word ng angel ay malak. Malak. So, ibig sabihin nun is my messenger. Na minsan inaakala ng mga old people, yung Old Testament people na ang Malakay daw ay sinasabi nila sinulat daw ng anghel. Kasi nga yung Hebrew word ng angel ay malak. So, kala nila ang Malakay ay gawa ng isang anghel. Pero hindi natin alam, di ba? So, yun yung iniisip nila. Pero ang Hebrew word ng angel is malak, meaning it means a messenger or representative. Di ba? Or sa terminology natin ngayon is spokesperson. Di ba sa president natin, meron siyang spokesperson na siya yung magde-deliver ng salita, ng sinasabi. Ito yung sinasabi ng presidente, ito yung sinasabi ng ganito, ganyan. So, noong Old Testament, ang ginagamit ng Diyos, bukod sa prophets, ay mga anghel. So, the angel of the Lord appeared doon sa asawa ni Manoah. And ang sabi doon, and the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, indeed, now you are barren and have borne no children. Ano? Pakiano nga Kuya Jason sa Tagalog nung Judges chapter 13 verse 3. Para makita lang natin sa Tagalog. Yan. Verse 3. Yung verse 3. Yeah. Sige, baba. Ayan, ang sabi doon, hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at makakapanganak. So, sinasabi ng angel na wala ka pang anak. Indeed, you have borne no children. Balik sa slide, kay Jason. Na ang ibig sabihin ng indeed, yung word na indeed, doon sa pagkakasabi ng anghel, it means truly or undeniable. In reality or express irony, disbelief, or surprise. Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng indeed ay totoo nga. So parang yung angel na siguro on the stand of the angel, sinabihan siya ng Lord, pumunta ka doon sa kay Manoah at asawa niya, nang sabihin mo magkakaanak sila dahil ang asawa niya ay baog. So, in the disbelief of the angel, nung pumunta siya doon sa asawa ni Manoah, totoo nga na ikaw ay baog at wala pang anak. So, yun yung ibig sabihin ng indeed. It expresses strong affirmation or confirmation na totoo nga yun. Na ang indeed, ang Hebrew word niya is gam. So, gimel, alep, and mem. So, ang meaning po nun is there is a strong, powerful, and mighty confirmation. Kasi ang gimel ay gather or walk. Ang alep means strong or powerful. And mem is water, chaos, or it means mighty. So, ang Hebrew word ng indeed ay there is a strong and powerful and mighty confirmation. So, totoo
na ang asawa ni Manoah ay baog. Na dito po sa modern era natin, na kapag baog ang isang tao, ay imposible na magkaanak. Di ba? Pero sa salita ng Diyos, sa Biblia, sa Old Testament, maging sa New Testament, di ba? There are miracles that God had given children doon sa mga baog na babae. Amen? Katulad na lamang ni Sarah, di ba? Pangalawa dito sa asawa ni Manoah, and many other stories in the Bible. So, ang sabi nga po doon, you had born your children. Pero, ito po yung sabi ng anghel, but you shall conceive and bear a son. Ikaw ay maglilihi at manganganak at magkakaroon ka ng anak na lalaki. Ayan. Yun yung first part of the promise. Sabi, but you shall conceive and bear a son. Tandaan niyo po kasi there are two parts of the promise dito na binigay dun sa asawa ni Manoah para kay Samson. So the first part is, you shall conceive and bear a son. Sabi nung anghel, dahil spokesperson siya ng Diyos, sabi niya ng anghel, you shall conceive and bear a son. Yun yung first part. Na kung sa thinking natin, sasabihan tayo ngayon, ikaw ay magkakaroon ng anak, anong mararamdaman natin? Siyempre, una mag-iisip tayo, baog ako eh. Paano ko magkakaroon ng anak? Di ba si Sarah nga, doon sa Genesis, di ba? Natawa pa siya na magkakaroon siya ng anak. Pero tinanong siya ng Diyos, bakit ka tumatawa? Na? Dito, sa story na to, sinabi ng angel ng Diyos sa asawa ni Manoah na ikaw ay maglilihit magkakaroon ng anak. Na on that part, ang initial reaction natin, siyempre, di ba, paano ako magkakaroon ng anak? Ibaog ako. Pero alam natin na walang imposible sa Diyos. Amen? Amen. Sabi dun sa verse 4, ito yung prerequisite para magkaroon ka ng anak. Sabi dun sa verse 4, now therefore, please be careful not to drink wine or similar drink and not to eat any unclean thing. Huwag kang iinom ng wine or similar sa wine at huwag kang kakakain ng kahit anong pagkain na marumi. Now, bakit sinabi ng ganon? Sa mga nanay natin, sa mga may anak na, di ba? Kayo po ba nung nagbubuntis kayo, umiinom kayo ng alak? Hindi, di ba? Bakit? Ba't hindi kayo umiinom ng alak? Bawal. Sino nagsabi? Yung doktor. Sinabi sa inyo kung bakit. Bakit daw po? Ate Jasmine, bakit daw po? Pwedeng maka-harm sa baby. Ayan. So, scientist says na, syempre kapag ikaw ay uminom ng alak, sabi nga ni Ate Jasmine na, syempre, possible na maka-harm sa baby. Dahil ang baby daw ay merong hindi pa fully developed yung liver niya para i-process yung alcohol. Diba? Kung sa ating mga may edad na, di ba, syempre yung mga may isip na, nakakatanda na, meron na tayong fully developed liver. Meron na tayong atay na makakapag-process ng alcohol. Pero sa mga bata, lalong-lalo na sa baby, at doon sa pabuong baby pa lang, syempre, wala pang atay yan, hindi pa fully developed. Bakit kayo inom ng alak? Diba? So, ang pwedeng maging cause niyan is magkakaroon ng permanent or brain damage or physical, ang tawag doon? Physical deformity sa katawan ng bata. Or at the same time, pwedeng mag-cause ng miscarriage. So kaya pinagbabawal yung pag-inom ng alak kapag ikaw ay buntis.
Which is true naman up until this moment. And, sige nga kay Jason doon sa slide natin. Next slide. Ayan. The prerequisite of the promise, you shall not drink wine or similar drink and not eat any unclean thing. So, alcohol can cause different kinds of hindi magandang bagay sa magiging anak ng babae. Kaya pinagbabawal ang pag-inom ng alak. Next, ang sabi doon is, you shall not eat anything unclean. So sabi naman, di ba, sa Leviticus chapter 11, kapag binasa natin, ito yung mga bagay na dapat kainin at hindi dapat kainin. Ito yung mga bagay malinis at hindi malinis kainin ng mga tao. So basahin nyo na lang po yun kapag kayo po ay umuwi sa inyong mga bahay. So Leviticus chapter 11. So next slide. Verse 5, sabi po doon that the child will be a Nazarite to God. Sabi doon, for behold, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazarite to God. From the womb, yan. Ang Nazarite to God, so basahin niyo lang rin po, it defines dun sa Numbers chapter 6, verse 1 to 8. So yun yung Nazarite. Nandun po yun kung ano yung definition nun. Pero primarily, it requires 3 commitments. Pero bago po yun, ang sabi dito, ang Nazarite daw po is a person who takes a special and voluntary vow to consecrate and separate themselves entirely to God. Sabi po dun, special vow. So, dahil bihira lang po kasi talagang gumagawa nito. And at the same time, this is voluntary. So, hindi lahat gumagawa nito. May nagvo-volunteer lang. Di ba? So, here are 3 primary commitments on being a Nazarite to God. Or taking this vow of being a Nazarite to God. Number 1 is abstaining from all grape products and intoxicants. So ano po ba yun? Yung mga grape products and intoxicants. Iba-iba, yung mga wine, yung mga ibang alcoholic drinks. And next is avoiding contact with dead bodies. And number 3 is never cutting one's hair. So hindi nagpapagupit. Yun yung mga Nazarite. Yan. So himay-himayin po natin yan. So first is abstaining from all grape products and intoxicants. So wine or alcoholic drink is part of the centrality in every occasion. So sa panahon kasi noon na kapag merong pista, Feast of the Lord or merong celebration, ang primary na inumin nila is wine. So kung ikaw ay meron kang Nazarite vow, kahit na merong nakahain dyan na wine, ay hindi mo hahawakan at hindi mo iinumin. Diba? Amen? So, ano bang nire-represent ng wine? It represents joy, pleasure, and festivity. Diba? Even naman sa panahon ngayon, diba? Kapag merong pista, kapag merong birthday, ano ang normal na kasama ng handaan? Inumin, alak. Diba? Pero hindi naman sinasabi ng Bible na huwag kang iinom. Diba? Sabi nga rin ni Paul, diba? Uminom ka kahit konti lang. Kasi syempre, pantulong yan sa digestion sa iyong katawan. Pero kapag sumusobra naman, ay hindi na rin maganda. Amen? And next is, that vow means to deny yourself from something enjoyable, something love, or something natural to others. Na kung ikaw ay meron kang Nazarite vow, iiwas mo yung sarili mo doon sa mga bagay na makakapagsira ng vow na yon. Sa alak, sa inumin,
Kasi minsan kasama, nung chinek ko sa Google, ang Nazarite vow daw ay hindi lang tungkol sa grapes, sa wine, or any other alcoholic drinks. Even other fermented drinks or fermented na pagkain ay hindi mo rin pwedeng kainin. Tulad ng suka, tulad ng, ano pa ba yung mga fermented things? Yung mga buro, yung mga ganun, hindi mo pwedeng kainin yung mga ganung bagay. Yung mga, ano yung side dish na ganun? Kimchi, yon. Hindi mo rin pwedeng kainin yon. So that is part of the Nazarite vow. Na marami talagang you will abstain yourself from eating or drinking those kind of things. Pero ano ang ibig sabihin ng vow na yon? It means that we should deny ourselves from something enjoyable or something na minamahal ng maraming tao or something na natural sa ibang tao. Diba kasi yung mga panahon, lalo na sa panahon ngayon, or even sa panahon pa naman dati, natural sa kapag merong celebration na merong inumin, may alak, may wine, or merong other kind of things. Diba na made of grapes or made of wine, yung mga pasas, ganon. So, minsan, iiwas natin yung sarili natin sa mga bagay na natural yun sa ibang tao. Na kapag magse-celebrate sila, may inuman and everything. Oh, shot ka muna, ganyan. Dito sa Pilipinas, di ba, kahit hindi ka kakilala, kapag may nagiinuman sa daan, mapadaan ka. Aayain ka, oh, pre, shot ka muna. Sino nakaranas na ng ganon? Oh, dalawa kami ni Jason. Minsan mapapadaan, lalo na pag iskinita, yung dadaanan mo, naglalakad ka. Yung mga nagiinuman niya sa daan. Kasi normal sa Pilipino na ang mga Pilipino ay hospitable. Di ba? Normal sa Pilipino yon. Kaya nga tuwan-tuwa yung mga ibang lahi sa atin eh. Minsan mapapadaan ka sa isang iskinita, may nagiinuman. As aalukin ka na lang bigla nang hindi ka kakilala, di ba? Oh, pre, liga muna dito. Shot ka muna. Di ba? Ano ang initial reaction natin? Ano ang reaction mo nun, Kuya Jason? Magugulat? Karamihan sa mga lalaki, syempre, di ba, syempre, shot lang naman eh. So, alis ka na. Pero ngayong, kasi ako po dati ganun talaga, lalo na yung nung panahon ng high school, syempre pupunta ka doon sa bahay ng kaklase mo, may madadaanan ka na ganun. Sige, shot. Shot lang naman daw eh. Pero ngayon lumalalim na po tayo syempre sa salita ng Diyos. Kahit doon sa amin may magyayaya sa akin. Ayoko. Shot lang eh. Shot lang kasi. Never joke lang po. Hindi na. Hindi na talaga. Saksi naman yung nanay ko dyan eh. Kasi minsan may mga nagyayaya. Tumatanggi rin talaga ako eh. Kasi hindi naman sa babastusin mo sila na aayaw mo na talaga. Pero syempre, there are reasons na syempre, dapat maging isang magandang ehemplo ka sa kanila. Bilang ikaw ay isang tao na ginagamit ng Diyos to share the word. So dapat ikaw rin mismo ay maging isang magandang ehemplo. Kung iinom ka, dapat inom ka, kahit doon na rin sa bahay nyo, ng wine, isang glass lang, pampatunaw lang na kinain. Pero syempre yung maglalasing ka pa and everything, hindi na yun maganda. So next. Ayan. So habang lumalaki si Samson, kasi di ba yung Nazarite vow, it means that you will abstain from grape products and other intoxicants. Next is avoiding contact with dead bodies. Diba? Pero ito, Samson married a Philistine. So habang lumalaki si Samson, meron siyang nakilala doon sa Judges 14, kung babasahin po natin. Meron siyang nakilala na isang babae na taga Timna. Timna is Timnah.
na nabihag si Samson nung nakita niya yung babaeng yon. So, sinabi niya sa magulang niya na, gusto ko tong babae na to. Dahil maganda, syempre nabihag niya yung paningin ko. And ang sabi ng Bible na itong babae daw ay nakatira sa vineyards. Ano ba ang vineyard? Ano madalas makita sa vineyards? Ubas. Di ba? Ubas. Ano yung Nazarite vow? Ano yung first na primary na commitment when you are taking a Nazarite vow? Sabi, you should be abstaining from grape products and intoxicants. Pero nakatira sa vineyard yung babae. So dahil sa matinding pagmamahal, dahil nagandahan si Samson dun sa babae na yon, at sinabi niya dun, sabi nga ng magulang niya, bakit Philistine pa yung gusto mong mapangasawa? Marami naman dyan na Hebreo or Israelita. Bakit Philistine pa? Pero sabi ni Samson, hindi, gusto ko talaga yung babae na yan. O dahil gusto niya, hindi siya mapigilan ng kanyang magulang, edi sige, hinayaan niya. Pero dahil nakatira yung babaeng yon sa vineyards, sa palaubasan, na-broke na agad ni Samson yung unang commitment ng isang Nazarite vow. That's to abstain from grape products or things made of grapes. Pero dahil nandun ka sa vineyard, syempre, anong maasahan mo doon? Mga ubas, pasas, wine. And at the same time, dun sa Judges chapter 14, verse 10, nung nililigawan niya na yung babae, nasa team na, sabi po doon, Samson gave a feast there, for young men used to do so. Siyempre, kung ikaw ay magpapapista sa mga normal na tao, lalo na taga-Philistine pa, yung mga tao, anong mga common sa Philistine? Dahil normal sa kanilang pag-inom, meron sa kanilang mga grape products. So bilang ikaw ay magpapapiesta ka doon dahil may mapapangasawa ka na, magpapakain ka, imposible naman na magpapakain ka lang. At magpapainom ka rin, siyempre. Diba? And according to study, ang sabi doon, hindi lang isang gabi yung pagpapakain ni Samson, yung pagpapapiesta niya. Isang linggo. So biruin mo yon, sa isang linggo, pwede bang walang alak doon? Imposible, di ba? So sa atin nga lang ngayon, isang gabi nga lang, imposible walang alak eh. Paano pa noon? Na talagang pagdating ng piyesta, talagang kainan at inuman talaga noon. Wala silang masyadong iniintindi. So that first commitment was already broken by Samson. So may dalawa pa. Next. The next part is to avoid contact with dead bodies. So babasahin niyo yung Judges 14 verse 8 to 9 and Judges chapter 15 verse 15. Sabi po doon is to avoid contact with dead bodies. Kapag ikaw ay meron kang Nazarite vow na you will be may Nazarite vow ka, you will also avoid dead bodies. Isipin po natin ito kung tayo ay nabubuhay doon sa panahon na yon. Or even doon sa mga Israelita na who are taking Nazarite vows right now. Kung ikaw ay mag-a-avoid doon sa mga katawan ng patay, tapos namatay yung magulang mo or kamag-anak mo, tingin nyo kakayanin nyo po yun na hindi hawakan, hindi lapitan yung labi ng mahal mo sa buhay? Siyempre sa ating mga Pilipino, we are very attached with our families. So it's very impossible para sa atin na hindi dalawin, hindi puntahan yung burol or yung libing ng mahal natin sa buhay. Amen po ba? Pero doon, kapag ikaw ay may Nazarite vow, hindi ka pwedeng humawak, lumapit, yung hindi mo pwedeng hawakan o lapitan yung labi
ng isang tao or ng isang hayop. Kasi that is part of your Nazarite vow. Pero sabi po doon, sa Judges chapter 14, verse 8 to 9. After some time, when Samson, when he returned, so when he returned to get her, so si Samson daw ibabalikan yung babae na taga-Timna. He turned aside to see the carcass of the lion. So nung paglingon niya, nakita niya yung patay na leon, yung labi ng patay na leon. And behold, sabi doon, and behold, a swarm of bees and honey were in the carcass of the lion. So meron daw na pulot-pukyutan, may honey doon sa loob ng katawan ng lion. So anong initial reaction ni Samson noon that time? Sabi po doon sa verse 9, he took some of it in his hands. So anong ginamit niya pangkuha doon? Yung kanyang mga kamay. And went along eating. Kinain niya pa. When he came to his father and mother, he gave some to them, and they also ate. But he did not tell them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. So hindi sinabi ni Samson sa kanyang mga magulang kung saan niya kinuha yung pulot-pukyutan. Dahil kapag sinabi niya yun sa kanyang mga magulang, papagalitan siya. Or pagsasabihan siya, bakit kinuha mo yun? Di ba meron ka Nazarite vow? Ano pa yung isang bagay na humawak si Samson ng patay na, nung labi ng isang patay na hayop or patay na tao? Di ba nung may nakita siya na leon, tapos hinati niya sa gitna, doon pa lang rin na broke niya na yung vow. And the same time, doon sa Judges chapter 15, verse 15. Ayan, 15:15. Nung pinatay niya yung 1,000 na Filisteo, o taga-Philistine, anong ginamit niyang pampatay? Yung jawbone ng isang donkey. Ang tawag sa jawbone sa Tagalog? Panga. Yung panga, thank you. Yung panga ng isang donkey. So yun yung ginamit niya na pampatay. So hinawakan niya yung labi or yung buto ng donkey. Another broken. At the same time, nung pinatay niya yung 1,000, na-broke niya na ulit yung pangalawang commitment. So kung tayo ay binigyan tayo ng commitment, tapos na-broke natin yung isa, okay lang, mapapatawad pa tayo, di ba? Pero yung dalawa na yung na-broke mo, anong mararamdaman natin? Disappointed na tayo, di ba? Minsan, ayoko na maniwala sa tao na yan. Nagsabi-sabi siya na meron siyang vow or meron siyang pangako, meron siyang commitment, tapos una, okay lang, mapatawad ko siya. Pero yung pangalawa, tingin ko sobra na. Di ba may kasabihan nga, once is enough, two is too much. So sobra-sobra na. Dalawa pa lang yun. Pero let's see what will happen to Samson. Balik tayo sa slide ko, Jason. Yan, doon sa pangatlo, yan. So, ang pangatlong commitment in having a Nazarite vow is to never cut one's hair. Or hindi ka magpapagupit. Na ang nangyari doon sa buhay ni Samson, di ba, nung siya ay, nung kinakasama niya na si Delilah, ano ang nangyari sa kanya? So alam naman natin yung story, di ba? So marami pang obstacles na dinaanan si Delilah, ilang beses pang pinilit si Samson na sabihin sa kanya kung saan nanggagaling yung strength. Pero eventually, bumigay si Samson. At sinabi niya na ang lakas ko ay nanggagaling sa aking buhok. Kaya pinatulog ni Delilah si Samson, at habang natutulog si Samson ay ginupit ni Delilah
ang buhok ni Samson. Doon sa pangatlong vow na nabrok ni Samson, marami ang nangyari sa kanya. Ang sabi ni Samson that time is, saan ba yan? Verse 20 ng Judges chapter 16. Ayan. Nung pagkagising daw ni Samson, sabi daw ni Delilah, "The Philistines are upon you, Samson." So, nagising daw si Samson from his sleep and said, "I will go out as before at the other time and shake myself free." So, sa isip ni Samson na, ay, kaya ko naman yan. Kayang-kaya ko yung mga Philistine na yan. Magbe-break lang ulit ako sa kanila. Pupunitin ko lang ulit yung lubid na itatali nila sa akin. And everything, kahit itali nila ako, kaya kong kumawala dyan. Pero ang sabi dun sa verse 20, "But he did not know that the Lord had departed from him." Hindi alam ni Samson na doon sa tatlong primary commitment na na-break niya, on that last part, umalis na ang Diyos sa kanyang presensya. Kaya nawalan ng lakas si Samson. Kaya nga, di ba, our strength does not come from our own body or our own physical body. Di ba? But our strength comes from the Lord. Amen? Amen. And Judges chapter 16 verse 21 says, sabi nun kay Jason sa sa slide. Yan, that the eyes of Samson were put out by the Philistines. Binulag si Samson. Binulag si Samson ng mga Philistine. Na kung iisipin natin, kung ano yung mga bagay na nakikita natin, yun yung mga bagay na nakakapag-tempt sa atin na gumawa ng hindi maganda. O yung mga bagay na kung saan tayo nakafocus, pag binigay natin yung full attention natin sa bagay na yan, hindi natin mapapansin yung mga bagay na nasa paligid natin na yun pala dapat yung gagawin natin, hindi yung bagay na nakafocus tayo. Diba? Kung si Samson ay hindi niya nakilala yung babae, ayan, if Samson did not see the Philistine woman of Timnah, he will not go to the vineyards. Hindi sana mabibreak ni Samson yung first commitment na you shall be abstaining from grape products kung hindi niya nakita yung babae na taga Timnah. Next, if Samson did not see the carcass of the lion, kung hindi niya nakita yung labi ng leon na merong pulok-pukyutan na naakit siya doon sa pagkain na yon, hindi niya sana hahawakan yon. Or, yun sa pangatlong vow, na if Samson, kung si Samson ay hindi niya nakilala si Delilah, hindi niya nakita si Delilah, hindi sana mapuputol yung kanyang buhok. Kung saang bagay tayo nakafocus, doon tayo naaakit. Kung ano yung bagay na madalas na tinitignan natin, doon tayo natitempt. If what we focus on, we shall become. Diba? Kung meron din tayong kasabihan na you will be what you are eating, meron din tayong what you focus on, you will become. When you focus on worldly things, kung binibigyan natin ng importansya or binibigyan natin ng focus ay yung mga bagay dito sa mundo, magiging makamundo tayo. Pero if we focus on godly things, when we focus on God, or when we focus on what God has entrusted unto us, or what God directs us to do,
we will be godly. Hindi ko sinabing we will be God. We will be godly. Magiging makadiyos tayo. Magkakaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen? So if we focus our lives on God, we will be godly. We will have the fear of the Lord. And we will eventually do what God wants us to do. Kasi minsan, eto, kwento ko lang po sa inyo. Nung unang beses, actually hanggang ngayon naman kapag ako ay pinapatayo dito sa harapan, or sinasabihan ako ng nila nanay Ana, Tatay Bing, na ikaw mag-preach sa Sunday. Simula nung una hanggang ngayon, sa pagtayo dito sa harapan, may kaba pa rin po. May takot pa rin. May mga tumatakbo pa rin sa isip na, paano kaya kung walang makinig? Paano kung di naman sila interesado sa sabihin ko? Paano kung wala namang pumunta? Paano kung maraming maraming what if? Maraming what if na tumatakbo sa isip ko bago dumating pa lang ang Sunday. Lalong-lalo na kapag nandito na yung Sunday at tatayo ka na sa harapan. Pero when I focus on those things, anong mangyayari sa Sunday na yon? Or anong mangyayari sa araw na ito? Puro mag-i-stutter ka lang. Hindi mo na alam yung sasabihin mo. Ma-out of focus ka. Or at the same time, mabablanko yung isip mo. Pero when I focus on God, kasi alam naman natin that when we sing, when we pray, or when we play the instrument, or when we share the word, we have an audience of one, which is God. Amen? Na kahit anong sabihin ng ibang tao, kung binibigay mo naman ang best mo para sa Diyos, okay na yun. Diba? Amen? Huwag natin bibigyan ng focus yung mga bagay na kung ano yung isipin ng ibang tao, kung ano yung sasabihin nila, kung ano yung gagawin nila. Pero isipin natin palagi, Lord, ginagawa ko to para sa iyo. And eventually, yung mga pagbablanko ng isip, yung mga kaba, yung mga takot, or yung mga kung ano iniisip natin na hindi maganda, or mga iniisip natin na negative things, mawawala lahat yun. You will have the courage, you will have the boldness to stand up here in front at sabihin na it is all for the glory of God. Amen? Amen. So next slide, kay Jason. Yan. So what we see with our own eyes will tempt us. Sabi dun sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Mas maganda sa Amplified Hebrews. Yan. So babasahin ko po muna sa inyo sa inyong King James bago natin basahin sa Amplified. Sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Therefore we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down of the right hand of the throne. Sabi po dun sa Amplified, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, who by faith have testified to the truth of God's absolute faithfulness, stripping of every unnecessary weight and the sin which so easily and cleverly entangles us, let us run with endurance and active persistence the race that is set before us. So ito yung kasunod.
looking away from all the distraction, to all that will distract us, and focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of our faith. Sa ibang translation, author and our finisher of our faith. Sabi po doon, looking away from all things that will distract us. Sabi, di ba, we will disregard our focus dun sa mga bagay na makikipagbigay ng distraction or negative things sa buhay natin. But we will look unto Jesus. We will set our eyes. We will focus ourselves on Jesus, who is the author and our finisher of our faith. May sinare si Kuya Rabay sa amin nung nag-meeting kami last week. Testimony daw ng anak niya nung nagde-devotion. Nagde-devotion yung anak niya. Na the author is different from the finisher. Kung sino yung nagpagawa, kung sino yung, di ba, ang magandang example na binigay niya is si Henry C. Si Henry C. yung nagtayo ng SM. Pero habang buhay ba si Henry C. ang may-ari ng SM? Hindi, di ba? So kung sino yung mag-establish ng isang bagay, iba pa rin yung magtatapos nun. Pero sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 2 that Jesus is the author and the finisher of our faith. Ibig sabihin, from the beginning up until the end, nandyan si Jesus. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan man. Amen? Amen. So because of that, we should set our focus and our eyes on Jesus alone. Amen? So, ano ang dapat natin gawin? Ibig sabihin nun, tatanggalin natin yung kamay natin, ay yung mata natin para palaging si Jesus lang yung nakikita natin. Kasi pag nakapikit ako si Jesus, palagi yan nakikita ko. Or pag nakapikit ako, nakikita ko palagi ang liwanag. So, bubulagin mo natin yung mata natin. Hindi. Hindi yun yung ibig sabihin nun. It means, as tayo nga mga Christian, we should set our focus on Jesus alone. Amen? Next. Ayan. So a Nazarite vow is in relevance to us Christians. Mahalos magkapareho yan, yung Nazarite vow, tsaka yung pagiging Kristiyano natin. Amen? Bakit? Sige kayo Jason, next slide. Ayan. So a Nazarite abstains on wine or alcoholic drinks. Ano nga ang nagre-represent sa wine? Joy, festivity, pleasure. Diba? Pero as a Christian, we should deny ourselves of the pleasures of this world. Yung mga bagay na nakapagbibigay saya para sa mundo, yan yung mga bagay na i-abstain natin or iiwasan natin. Tulad ng anong mga bagay? Bisyo, yung mga drugs, yung mga nakakapagdulot ng hindi maganda. Yan yung mga pleasures na binibigay ng mundo. So we as Christians should deny ourselves on those kind of things. Next is a Nazarite avoids contact with dead bodies. Hindi ko naman sinasabi na iwasan natin yung pag-attend sa mga patay or humawak doon sa labi. Siyempre, lalo na kapag mahal mo sa buhay, hindi mo maiwasan na minsan may niyayaka pa yung kabaong. Hindi natin maiwasan yung ganon. Bilang mga Kristiyano, bilang mga Pilipino dahil naranasan natin yon. Pero bilang Nazarite, yung ginagawa nila. Pero as a Christian, what does it mean when avoiding contact bodies sa mga Nazarite? It means sa ating mga Christian is to avoid things that makes us sin. Yung mga bagay na
udyok sa atin para gumawa ng kasalanan. Amen? And next is a Nazarite vow is a vow that never cuts his or her hair. So hindi ka magpapagupit. And as a Christian, we should consecrate ourselves. But sets yan. Ourselves himself or sets himself apart. Bakit? Kasi sa panahon na yun, imagine niyo kung tayo po ay merong Nazarite vow nung mga panahon na yon. Kapag ang lalaki ay merong mahabang buhok at hindi nagpapagupit, syempre takaw pansin yan di ba? Papansin, hindi nagpapagupit. Bakit kaya hindi papagupit to? Ano bang iniisip sa sarili nito? Bakla ba to? Ganyan. Maraming iniisip yung ibang tao. Pero ikaw mismo, sa sarili mo, bakit hindi ka nagpapagupit? Dahil alam mo sa sarili mo na sineset apart mo yung sarili mo. Kinoconsecrate mo yung sarili mo. Hindi mo inihalin tulad yung sarili mo sa buhay ng katulad ng ibang tao. Kasi nga meron kang Nazarite vow na kinocommit sa sarili mo or sa Diyos. Diba? Yun yung palatandaan mo na ikaw ay set apart sa ibang tao. Sa panahon ngayon, nung last week, binigyan kami ni LJ ng tawag dito ay tassel or sit-sit. Sit-sit sa Hebrew. Na ang sabi doon sa Numbers ay lalagay daw to in the four corners of your tassel. Doon sa 4 na kanto. Pero isa lang naman po ito. So what does this mean? This is a reminder for us, sa amin, na we should follow the commandments of God. Na kapag nakikita ko to, ay, oo nga pala, susundin ko dapat yung salita ng Diyos. This is a reminder. So, ganun din po sa buhay natin. Di ba? Ganun din sa buhay ng mga Nazarite before. That, kaya sila merong mahabang buhok is because that is a reminder for them that their lives is consecrated or set apart para sa Diyos. Ganon din sa amin ngayon. This one is a reminder that we should obey the Word of God or the commandment of God sa aming mga buhay or sa ating buhay. And ano pa ang reminder sa atin? The Bible. Di ba? Siyempre, the Bible is a reminder for each and every one of us na dapat sundin natin ang salita ng Diyos. Amen? So next slide. So this is the second part of the promise. Tandaan niyo po kanina, merong 2 parts yon. Sabi ng angel of the Lord, you shall conceive and bear a son. And that child should be a Nazarite to God. Yun yung first part. The second part is, sabi doon, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Si Samson daw po ay magpapasimula na ikawala ang mga Israelita sa kamay ng mga Filisteo. Natupad po ba yon? Natupad po ba yon sa buhay ni Samson? Natupad po yon, di ba? Nung binulag po si Samson, siya po ay pinagkakatawaan ng mga Filisteo, nung nag-festivity yung mga Filisteo. Ilabas niyo si Samson. Diba? At pakita natin sa kanya na tayo yung mas malakas. Ano na lang po yun? Rephrasing na lang po yun. So nag-pray si Samson nung nandun na siya. Nag-pray siya sa Diyos na, Lord, bigyan niyo pa po ako ulit ng lakas sa huling pagkakataon para gapiin ko po itong mga Filisteo. At ano ang nangyari? Binigay yun ng Diyos sa kanya. At napatay niya yung mga Filisteo doon sa lugar na yon.
na halos 3,000 Filisteo yung napatay. Minsan sa buhay natin na akala natin yung mga pangako na binigay ng Diyos ay nakalimutan na niya. Dahil sa mga bagay na nagawa natin, minsan tumalikod tayo sa Kanya, nag-backslide tayo. Pero tandaan natin, sabi nga natin doon sa title kanina, that God's promises are true and just. True and just. Ano ba ibig sabihin ng true? True is establishing facts, accurate, genuine, and it is the foundation of reality. Ang pangako ng Diyos ay totoo at hindi ito mapapako. Next, the promise of God is just. It means to provide appropriate response or penalty. At the same time, it shows no impartiality. Equality and fairness. Sa buhay ni Samson, marami siyang nagawang hindi maganda. Na-broke niya yung 3 commitments na binigay sa kanya or bilang isang Nazarite. Na dapat tutuparin niya yan. Pero na-broke niya yon. Pero yung pangako ng Diyos ay tunay at totoo, makatarungan, at walang hindi fair. It shows no unfairness. Hindi nagpapakita ng pananalig na ito lang dapat yung pananaligin ko. Pag hindi mo ginawa yan, ay mabubrok na yung promise ko sa'yo. Pero hindi ganun ng Diyos. When God sets a promise to someone, He will make sure that He will fulfill that promise. Kapag ang Diyos ay nangako sa isang tao or ang Diyos ay nangako sa iyo, He will make sure na tutuparin niya yung promise na yan sa iyo. Kaya kung ikaw ay naka-receive, kahit noon pa yan, matagal na yan, naka-receive ka ng pangako sa Diyos, asahan mo tutuparin yan ng Diyos. Amen? So next slide. So si Samson, ang Hebrew word ng Samson ay, ano daw yan Shemen. Shemsen. Yan. Pero kung himay-himayin po natin, ang Samson, it represents Shin, Mem, Shin, Vav, and Nun. Ang ibig sabihin ng Shin ay sharp, press, eat, to, or fire. At the same time, yung Mem means front or going with the flow, water, chaos. Yung Vav means add or secure or hook or channel. And Nun means faith, humility, seed, continue, air, or sun. So ang ibig sabihin daw ng Samson is a radiant and mighty destroyer channeled through the sun. So sino ba yung radiant and mighty destroyer na makapangyarihan? Siyempre, di ba ang ating Diyos? Chinanel niya lang yung kapangyarihan niya through Samson. Kaya si Samson ay napatay niya yung 3,000 Philistines. And hindi yun coincidence na yun yung pangalan ni Samson. Yun ay binigay ng Diyos sa mga magulang niya para ipakita ng Diyos sa mga Philistine at even sa mga Israelita na ang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa buhok ni Samson, kundi ang kapangyarihan ay nanggagaling sa ating Diyos. Amen? Amen. So next slide. In conclusion, patapos na po ako. What should we do when God promises us something? Ano yung bagay na dapat nating gawin kapag pinangakuan tayo ng Diyos? First is, let Jesus be the center of our lives. Focus on Him and on His Word. Hayaan natin ang ating Panginoong Jesucristo ang maging sentro ng buhay natin. Di ba kapag merong wine, kapag merong fiesta or festivity, anong centrality niya? Minsan yung wine. Sa ating mga buhay, when God gives us promises,
the center of our lives should be Jesus. The centrality of our lives should be Jesus. Our focus should be on Him and on His Word. Number 2 is we should be pure and holy in the sight of God. Sabi doon sa Nazarite vow, di ba? Hindi ka dapat hahawak ng patay. O ano man nag-uugnay doon sa patay. Pero sa ating mga Christians, we should be pure and holy in the sight of God. Sabi doon sa Romans chapter 6, verse 22. Ayan na, Romans chapter 6, verse 22. But now, since you have been set free from sin and have become the slaves of God, you have your present reward in holiness and its end in eternal life. We should be holy in the sight of God and man as well. And next is, number 3 is we should set apart and consecrate our lives to God. Bakit? Bakit natin kailangan i-set apart yung buhay natin? Bakit? Sabi doon sa 1 Peter chapter 2, verse 9, ayan, because you are a chosen generation. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Napaka-special natin sa ating Panginoon. Kaya nga, we should set apart our lives and consecrate our lives, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Amen? So those are 3 things na dapat nating gawin. So that tayo mismo, di ba, mapanghawakan natin yung pangako ng Diyos. And here's a promise na dapat nating tatandaan. And we should remember this always. Alam naman natin na mahal tayo ng Diyos. Amen? From the beginning up until the end, kahit ano pa yung nagawa mo, God will continue to love you. Ang sabi doon sa Jeremiah chapter 31, verse 3, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Pinagpapatuloy ng Diyos yung faithfulness niya sa bawat isa sa atin dahil mahal niya tayo. And as a response to that love sa ating Panginoon, ano yung response natin sa Kanya? In 3 bagay na yon, let Jesus be the center of our lives. We should be pure and holy in the sight of God and of man. And number 3 is to set apart our lives and consecrate our lives to God. Amen? Amen. So, thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you, Lord, for your word, O God. Salamat, Panginoon, for your promises to each and every one of us. For we believe, O Lord, that your promises are true and just. Sa bawat isa sa amin, it shows no partiality, O God. It shows no equality. Bagkus, Panginoon, O Diyos, you are fair and equal sa bawat isa sa amin, Panginoon, to fulfill your promise, O God. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, na binigyan mo ang pangako, O Diyos, hayaan mo, O Diyos, na itong mga pangako na ito ay tuparin niyo sa bawat isa sa amin, O God. And we will continue to hold on to those promises because alam namin, Panginoon, na itong mga pangako mo, Panginoon, ang tutulong sa amin upang mas lalo pa pong mapalapit sa inyo, mas lalo pa pong mapakita sa tao yung kapangyarihan at kabutihan niyo sa bawat isa sa amin. At mapakita sa tao yung pagmamahal na ibinigay niyo sa amin at ibigay din namin to sa Kanya. Tunay na dakila at karapat-dapat kayong sambahin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na gabayan niyo po ang bawat isa sa amin all throughout our lives, O God. Continue, O Father, to be with us. And we will continue to hold on to your promise that you will never leave us nor forsake us. We thank you, Lord, for everything. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for your goodness, your grace, your mercy, and your love towards each and every one of us.
We thank you, Lord. We love you. We bless you. In Jesus' name. Amen and amen. 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 Salamat, Brother Raymond. Tunay nga po na salamat sa salita ng Diyos natin na pakinggan sa oras nito. Angkinin natin yung promise ng Diyos na maging center sa ating buhay at tayo maging pure and holy sa Kanyang paningin. At isit apart natin yung mga bagay na hindi naayon sa Kanyang salita. Kaya purihin ang Diyos sa Kanyang mga promises na ibinibigay sa atin at tayo naman ngayon kung kayo napagpala sa salita ng Diyos, tayo din po ay maging pagpapala sa mga blessing ng Diyos na binibigay sa atin sa buong sanglinggo, sa ating buhay. Kaya tatawagin ko po, sino ba yung mananalangin ngayon? Si Brother Roger. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa mga binibigay mong biyaya sa amin sa araw-araw. Ikaw na po sana ang bahala magpatawad sa aming mga kasalanan at sa mga taong minsan ay wala namang maibibigay, Panginoon. Tulungan mo rin po sila na makapagbigay din po sa inyo, Panginoon. At parati mo pong ang isip po namin ay parating maging matiwasay, Panginoon. Maging mapagpatawad po kami at mapagbigay sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. We dedicate our lives, we offer up our hearts, we sing unto the Lord a new song. We give our everything, we enthrone you our King, we declare that you are Lord. We rejoice in your goodness, rejoice for your grace, we rejoice that you are Lord. We rejoice in your goodness, rejoice for your grace, we rejoice that you are Lord. We rejoice in your goodness, rejoice for your grace, we rejoice that you are Lord. We rejoice in your goodness, rejoice for your grace, we rejoice that you are Lord. We rejoice that you are Lord. We rejoice that you are Lord. Amen. Ito ang ating Shabbat sa Friday. Pwede ninyong kopyahin, picturean, parang sa gawain natin sa Bernice, July 24. So, salamat sa lahat ng natapos sa ating gawain ngayon. Ating tanggapin ang benediction o priestly blessing ng ating pastor, ay Brother Raymond. Ayan, so, na-bless po ba tayo? Amen. Dapat si Kuya Edward naman niya. Pag pastor, si Kuya Edward po. Brother lang po ako. Tama. Sige po, tayo po tumayo. At tayo po manalangin sa ating pag-uwi. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, God. Salamat, Panginoon, sa narinig naming salita mo, Diyos. Salamat, Panginoon, dahil may mga pangako kami na pangahawakan ng gagaling sa inyo, God. At maraming salamat po, Panginoon, dahil sa aming pag-uwi ay patuloy na gagabayan. Iingatan niyo po ang bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po dahil kayo po ang aming Diyos at tagapagligtas. Taas po natin ating mga kamay at sandali po natin bigyan ng pasasalamat ng ating Panginoon. Father, maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang aming Diyos, ang aming Ama, ang aming tagapagligtas, at tagapagpagaling. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling sa aming mga sakit. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat sa amin sa araw-araw. Maraming salamat sa protection, O God. Maraming salamat sa provision.
sa pagbibigay sa amin ng aming pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi nyo kami pinababayaan at iniiwan, O God. Maraming salamat po, Diyos. We thank you and we glorify you, O God. We bless your name. We thank you, Lord. May the Lord bless us and keep us. May the Lord lift up His countenance towards us. And may the Lord bless us and give us peace. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless everyone and see you all again next week.